Naranasan mo na bang tumayo sa tindahan ng mga pananim, hawak ang isang murang pakete ng buto sa isang kamay at sa kabilang kamay naman ay isang magandang pakete na 10 beses ang presyo? Parehong nangangako ng matatamis na kamatis o malulutong na pipino. Pero sulit ba ang ganito kalaking dagdag na bayad? Marketing lang ba yan? Or may totoong dahilan kung bakit mas mataas ang presyo na magbibigay ng napakagandang ani? Ngayon, magsasagawa tayo ng isang tapat na eksperimento para sagutin ang tanong na yan, minsan at para sa lahat. Itatanim natin ang murang buto at ang mamahaling buto sa magkaparehong kondisyon at susubaybayan natin sila mula sa unang usbong hanggang sa huling bunga. Pangako, magugulat kayo sa mga resulta. Para masiguro ang katumpakan ng eksperimento, pinili natin ang isa sa pinakapopular na tanim, ang kamatis. Sa ating kaliwang sulok ng ring, nandoon ang isang simpleng pakete ng buto na walang tatak. Sa kanang sulok naman, ang buto mula sa isang kilalang agrikultural na kumpanya na 10 beses ang presyo na nangangako ng resistensya sa sakit at pambihirang sarap. Ang mga kondisyon para sa dalawang panig ay magiging mahigpit pero pantay, magkaparehong lupa, magkaparehong paso, at magkaparehong dami ng sikat ng araw at tubig. Walang pabor-pabor. Magsimula na tayo. Ist es vielleicht nur geniales Marketing und wir zahlen für ein schönes Bild? Oder stecken hinter dem hohen Preis wirklich fortschrittliche Technologien und eine Ergebnisgarantie? Lasst uns nicht spekulieren. Es ist an der Zeit zu sehen, was sich in diesen Päckchen verbirgt. Kaya naman mga kaibigan, simulan na natin ang ating malaking eksperimento. Unang kabanata, pag-unbox at unang silip. Narito ang ating dalawang bida, dalawang mandirigma na magtatagisan sa pagpapalaki ng ani. Tingnan natin ang una nating kalahok. Ito ang packet ng buto na nagkakahalaga ng 20 rubles. Ano ang napapansin natin? Isang simple, medyo bare bones na disenyo. Ordinaryong papel na madaling lukutin. Ang larawan ng kamatis, sabihin na nating hindi gaanong nakakatakam. Medyo kupas ito, parang iginuhit pa noong nakaraang siglo. Ang pangalan ng variety ay napakakaraniwan at pangmasa, tulad ng paborito ng bakuran o ligaya ng hardin. Ngayon, baligtarin natin at basahin ang ipinapangako ng manufacturer. Kadalasan, napakaikli ng impormasyon dito. Malalaki, masasarap na bunga. Mataas na ani. Madaling alagaan. Maganda pakinggan, pero pansinin, walang detalye. Gaano kalaki? Ilang kilo ba talaga ang inaasahang ani? Anong mga sakit ang kaya nitong labanan? Walang sagot. Basta mga pangkalahatan at nakakatuwang salita na gusto nating marinig. Ang bigat ng buto ay 0.1 gramo. Ang expiry date ay nakatatak lang, minsan medyo tabingi pa. Sa madaling salita, ito ay isang mapagpakumbabang manggagawa na hindi sumusubok magpakitang gilas. Nandoon lang siya at sa halagang, ulitin ko, 20 rubles lang. Ngayon, dumako tayo sa kanyang kalaban, ang packet na nagkakahalaga ng 200 rubles. Agad makikita ang pagkakaiba kahit hindi na gamitan ng microscope. Hindi na ito basta papel lang, kundi makapal at makintab na karton. Kadalasan, doble pa ang packaging. Mayroon pang isang sealed foil packet sa loob para mas mapanatili ang kalidad. Ang litrato ng mga kamatis, isa itong obra maestra. Makulay, sariwa, bawat kamatis ay kumikinang, may mga butil ng hamog na nakikita. Gusto mong kainin agad, diretso mula sa larawan. Tingnan natin ang description. Dito, mas seryoso ang lahat. Una, malamang isa itong F1 hybrid na nagsasaad na may seryosong pag-aaral at pagpapalahi na ginawa ang mga siyentista. Ang pangalan nito ay kaakit-akit, marahil banyaga. At pagkatapos, narito ang isang buong listahan ng mga benepisyo
na sinusuportahan ng mga katotohanan. Paglaban sa partikular na sakit, halimbawa, Phytophthora, Verticillium wilt, Cladosporium. Madalas inilalagay ang eksaktong bigat ng bunga mula 100 funta hanggang 200 gramo. At ang pinakamahalaga, ang tinatayang ani. Halimbawa, hanggang 5 kilo mula sa isang halaman kung wasto ang pag-aalaga. Hindi natatakot ang manufacturer na magbigay ng pangako at suportahan ito ng mga numero. Ang lahat ng impormasyon ay nakalimbag ng malinaw at may mataas na kalidad. Agad na makikita, pinaghirapan ito ng mga marketer. Kaya, ano ang meron tayo sa unang yugto? Sa isang panig, isang mapagpakumbaba at tahimik na packet na 20 rubles. Sa kabilang panig, isang makulay, nakakakumbinsi at punong-puno ng pangako na beauty sa halagang 200 rubles. At ngayon, marahil, ito na ang pinakakapana-panabik na bahagi. Silipin natin sa loob. Kabanata 2, ang anyo ng mga buto. Dahil, tulad ng kasabihan, ang panlabas ang unang nakikita. Kumuha tayo ng 2 puting platito para mas makita ng maayos ang lahat. Una, ibuhos natin ang laman ng murang pakete ng buto. Ano ang nakikita natin? Ang mga buto ay bumagsak bilang isang maliit, halo-halong tumpok. Ang unang kapansin-pansin, magkakaiba sila lahat. Magkakaiba ang sukat. Mayroong mas malalaki, mas matataba, at sa tabi naman ay may napakaliit at pipi. Kung tititigan ng mabuti, mapapansin mong magkaiba rin ng kaunti ang kulay nila. May mas maputi, may mas maitim. Mayroon pang ang ilan na may mga maitim na tuldok. Kasama ng mga buto, bumagsak din ang kaunting alikabok. Ilang maliliit na dumi, siguro mga piraso ng tuyong bunga. Hindi mo iisiping pinili ito ng maingat. Para bang kinuha lang, pinatuyo, at nilagay sa pakete. Agad na bumabangon ang tanong, hindi kaya makakaapekto ang sukat sa magiging tubo ng halaman? Baka ang maliliit na buto ay magresulta sa mas mahihinang halaman? Tandaan natin ito. At ngayon, ang sandali ng pagbubukas. Bubuksan natin ang mamahaling pakete. Kadalasan, tulad ng sabi ko, mayroon pa itong isa pang pakete sa loob, gawa sa foil. Maingat nating hihiwain at ibubuhos sa pangalawang platito. At, wow, ang kaibahan ay nakakamangha. Para bang ginawa sila sa pabrika, hindi lang kinolekta sa taniman. Ang mga buto ay nakahilera, magkakadikit, parang mga sundalo sa pormasyon. Halos magkakapareho ang kanilang sukat at hugis. Perpektong nakalibrate. Ang kulay ng lahat ay pare-pareho, malusog, mapusyaw na beige. Malinis sila, walang ni isang alikabok o dumi. Makinis tingnan. Agad makikita na ang mga butong ito ay dumaan sa mahigpit na pagpili. Inalis ang lahat ng maliliit, sirang o hindi pamantayang buto. Ilagay natin ang mga platito ng magkatabi. Sa kaliwa, isang pangkat ng mga taga-bukid na magkakaiba ang edad. Sa kanan, isang unit ng Special Forces na pare-pareho ang uniforme. Malinaw ang pagkakaiba. At muli, ang tanong, nagbibigay ba ng tunay na bentahe ang ganitong pagkakakalibrate? O ito ba ay simpleng perfeksionismo lang ng gumawa na pinagbabayaran natin mula sa ating bulsa? Dahil sa teorya, ang bawat malusog na buto, kahit ang pinakamaliit, ay nagtataglay ng genetic program para sa paglago. Pero ang panlabas na anyo ay ibang usapan. Mas mahalaga pa kung paano inihanda ang mga buto para sa kanilang pangunahing pagsubok, ang pagtatanim. At tungkol diyan, sa susunod na kabanata, dumako na tayo sa ikatlong bahagi, ang paghahanda ng buto bago itanim. At dito natin makikita ang mga unang seryosong pagkakaiba na hindi agad halata sa mata. Tingnan ulit natin ang ating mga murang buto. Gaya ng natuklasan na natin, ang mga ito ay ganap na hubad. Natural, ayon sa pagkakalikha ng kalikasan. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin, mga hardinero? Nangangahulugan ito
na ang buong responsibilidad sa paghahanda ng mga ito ay nakasalalay sa ating mga balikat. Kung gusto nating masiguro ang tagumpay, kailangan nating gawin ang isang serye ng mga hakbang. Una, disinfeksyon. Kailangan nating ibabad ang mga buto sa solusyon ng potassium permanganate, manganes, o isang espesyal na kemikal upang mapatay ang posibleng fungal spores sa ibabaw ng mga ito. Pagkatapos, ibabad sa growth stimulant para magising ang mga ito at mapabilis ang paglaki. Ang iba ay nagsasagawa pa ng hardening o pagpapainit. Sa madaling salita, isa itong siyensya. Kung ikaw ay isang bihasang hardinero, hindi ito problema sa iyo. Pero kung baguhan ka, madali kang magkamali sa konsentrasyon ng solusyon o sa tamang oras ng pagbabad at masira mo lang ang mga buto. Sa esensya, sa halagang ₱20, bumibili tayo ng semi-finished product na kailangan pa ng ating paggawa. Ngayon naman, tingnan natin ang mga buto mula sa mamahaling pakete. Madalas, kapag ibinuhos natin ang mga ito, makikita nating hindi lang sila beige, kundi nababalutan ng makulay na coating. Maaari itong berde, orange, o asul. Hindi ito para lang sa ganda. Ito ay tinatawag na incrustation or pelleting. Isipin mo, ang bawat buto ay parang isang maliit na tableta na ang balot ay naglalaman na ng lahat ng kailangan. Una, naglalaman ito ng fungicide. Ito rin ang mismong disinfeksyon, pero isinagawa sa profesional na kagamitan at may eksaktong dosis. Ang coating na ito ay poprotekta hindi lang sa buto mismo, kundi pati na rin sa batang punla mula sa mga sakit na dulot ng fungi na naninirahan sa lupa. Pangalawa, ang coating ay madalas may kasamang kumpletong microelements at growth stimulants. Ito ay parang startup capital or energy bar para sa magiging halaman. Tumutulong ito sa buto na mas mabilis bumangon at nagbibigay ng nutrisyon sa pinakamahinang yugto ng buhay nito. Kaya naman, ang gumawa ng mamahaling buto ay ginawa na ang lahat ng paghahanda para sa atin. Para bang sinasabi niya, "Huwag kayong mag-alala, inasikaso na namin ang lahat. Itanim nyo lang ang butong ito sa lupa." Ang mga ganitong buto, sa katunayan, ay hindi dapat ibabad sa tubig upang hindi mawala ang kapaki-pakinabang na coating. Kaya, sa yugtong ito, nakikita natin ang malinaw na bentahe ng mamahaling buto sa kaginhawaan at teknolohiya. Ngunit nananatiling bukas ang pangunahing tanong: magbibigay ba itong starter pack ng tunay na lamang sa bilis at kalidad ng pagtubo? Maganda ang teorya, pero oras na para dumako sa praktika. Kabanata 4, Paghahasik. Tapos na ang bahaging theoretical. Mga kaibigan, nagsisimula na ang pinakamahalaga at praktikal na bahagi ng ating eksperimento. Sa mismong sandaling ito, bibigyan natin ng simula ang buhay ng ating magiging halaman. Upang matiyak ang katumpakan ng eksperimento, naghanda tayo ng ganap na magkakaparehong kondisyon. Dalawang magkaparehong lalagyan para sa mga punla. Parehong-parehong panglahat na lupa, binili sa iisang tindahan at kinuha mula sa iisang sako. Pinuno natin ang mga lalagyan ng lupa, bahagyang pinadiin at nilagyan ng etiketa upang hindi tayo magkamali. Mura at mahal. Walang pabor, walang pribilehiyo. Simulan natin sa ating murang kalahok. Tulad ng ating napagkasunduan, isasagawa natin ang klasikong paghahanda para sa kanila. Binabad natin saglit sa mahinang solusyon ng mangganesa para disimpektahin. Ngayon, gamit ang sipit, maingat nating inilalatag ang mga buto sa ibabaw ng basang lupa. 10 buto lang ang ating itatanim. Napakahalaga nito upang mamaya ay makalkula natin ang eksaktong porsyento ng kanilang pagtubo. Ngayon, ang turno naman ng mga butong mahal at na proseso.
Kitang-kita ang kanilang makulay na balat sa maitim na lupa. Ipapaalala ko lang, itatanim natin sila ng ganap na tuyo diretso mula sa pakete upang mapanatili ang lahat ng benepisyo ng kanilang protektibong patong. Gayun din, gamit ang sipit, inilalatag natin ang 10 buto sa kanilang sariling lalagyan. Kapag nasa tamang pwesto na ang lahat ng buto, maingat natin silang tinatabunan ng manipis na patong ng parehong lupa, halos kalahati hanggang 1 sentimetro ang kapal. Bahagya nating pinipisil ang ibabaw gamit ang palad upang matiyak ang magandang kontak ng buto sa lupa. At bilang pagtatapos, ang pagdidilig. Hindi tayo magbubuhos ng tubig mula sa pandilig upang hindi masira ang ating mga tanim, kundi dahan-dahan nating babasain ang lupa gamit ang sprayer. At muli, mahigpit na kontrol, 20 beses na pindot sa sprayer para sa bawat lalagyan. Ang huling hakbang, tatakpan natin ang parehong lalagyan ng transparent na food wrap. Ito ay lilikha ng epekto ng mini greenhouse na magpapanatili ng halumigmig at init na napakahalaga para sa pagtubo. Ngayon, ilalagay natin sila ng magkatabi sa iisang mainit at maliwanag na lugar. Kung gayon, nakatanim na ang lahat. Ang mga buto ay nasa lupa na. Mula sa sandaling ito, nagsisimula na ang karera. Ang natitira na lang sa atin ay maghintay, magmasid, at itala ang mga resulta. Sino kaya sa kanila ang mangunguna? Ika-5 kabanata. Ang paghihintay sa unang sibol. Ito marahil ang pinakanakakapanaabik at medyo kinakabahang yugto para sa sino mang hardinero. Ginawa mo na ang lahat ng sayo at ngayon ay ang tanging magagawa mo na lamang ay maghintay at umasa. Ang 2 lalagyan namin ay magkatabi, parang mga incubator na nakatakip sa ilalim ng transparent na plastic. Lumipas ang unang araw. Katahimikan. Lumipas ang ikalawa. Wala pa rin. Ang lupa sa mga lalagyan ay mamasa-masa at may nabubuong condensation sa plastic. Ibig sabihin, tama ang microclimate. Sa ikatlong araw, sinisimulan mo ng silipin ang mga ito ng ilang beses. Lumalaki ang pagkawalang pasensya. Sinusuri mong mabuti ang madilim na ibabaw ng lupa. Sinusubukang makakita ng kahit pinakamaliit na senyales ng buhay. At sa wakas, dumating ang umaga ng ika-4 na araw. Nilapitan namin ang aming mga lalagyan at ayun na. Sa tray na may markang mamahalin, napansin namin ang isang napakaliit ngunit napakatatag na berdeng sibol na sumisikat sa lupa. Ito ang unang pagtubo, ang pinakamatapang at pinakamabilis. Pagsapit ng gabi ng araw ding iyon, 2 pang kasama niya ang sumulpot. Para silang maliliit na scout na siyang unang lumabas sa ibabaw. At ano naman sa lalagyan ng mumurahing buto? Tahimik pa rin, walang pagbabago sa lupa. Sinuri namin ulit, baka may nalampasan kami. Wala, pareho lang ang kondisyon. Pero tulog pa rin sila. Sumapit ang ika-5 araw. Mas nagiging malinaw ang sitwasyon. Sa mamahaling lalagyan, 7 matitibay na berdeng sibol na ang lumitaw. Mukha silang masigla at malakas. At sa mumurahin naman, sa wakas, lumitaw ang una, medyo mahiyain na sibol. Medyo mas payat ito kaysa sa mga kapwa niyang kakumpetensya, ngunit nandito na siya, lumitaw na. Pagsapit ng ika-6 na araw, makapagbibigay na tayo ng paunang resulta. Ang mamahaling buto ay halos 100% ang naging resulta halos sabay-sabay. Samantalang ang mumurahin ay hindi sabay-sabay ang pagtubo. May sumulpot sa ika-5 araw, mayroon sa ika-6, at mayroon namang bagong litaw pa lang. Ito ay isang napakahalagang batayan. Ang sabay-sabay na pagtubo ay garantiya na pantay-pantay ang paglaki ng lahat ng punla. Hindi mo na kailangang maghintay sa mga nahuhuli. Sa yugtong ito, halatang panalo ang mamahaling buto sa bilis at pagkasabay-sabay.
Ngunit ang pangunahing batayan ay, siyempre, ang kabuuang bilang. Ilan kayang sibol lahat ang lilitaw sa huli? Bigyan pa natin sila ng ilang araw at bilangin. Lumipas ang isang linggo. Lahat ng kayang umusbong ay umusbong na. Panahon na para sa ika-6 na kabanata, ang pinakamahalaga sa yugtong ito, ang pagbilang ng ating mga usbong. Ngayon makukuha na natin ang unang konkretong numero at masusuri ang isa sa mga pangunahing palatandaan ng kalidad ng buto, ang porsyento ng pagtubo. Una, lapitan natin ang lalagyan na may markang mahal. Magbilang tayo. 1, 2, 3, 8, 9, 10. 10 sa 10. 100% ang resulta. Bawat buto na may proteksyong balat ay nagising at nagbigay buhay sa bagong halaman. Ang mga usbong ay nakatayo ng tuwid at maayos. Ito ay isang perpektong resulta na nagpapakita na ang gumawa ay hindi basta pumili at nagproseso ng bawat buto. Ang buong batch ay napatunayang buhay. Nakakamangha ito. Ngayon, lumipat tayo sa ating budget na lalagyan. Ibang-iba ang senaryo dito. Agad mapapansin na hindi ganoon kadami ang mga usbong. Simulan natin ang pagbibilang. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 8 usbong. 2 buto ang hindi tumubo. Ibig sabihin, 80% ang porsyento ng pagtubo. Sa unang tingin, hindi naman siguro ganoon kalaki ang pagkakaiba. Ang 80% ay isang magandang numero para sa karaniwang buto. Maraming hardinero ang matutuwa na sa ganyang resulta. Pero tingnan natin sa ibang anggulo. Lumalabas na 2 buto sa 10 o 20% ng laman ng pakete ay simulat sa pulpa lang ay hindi na pala mabubuhay. Mga butong walang silbi. Nasayang lang ang espasyo sa lalagyan, ang ating atensyon at oras para sa kanila. Kung nagtanim tayo ng, sabihin nating, 100 buto, 20 sa mga ito ay hindi lang talaga tutubo. At ngayon, isahalin natin ito sa halaga ng pera. Ipagpalagay natin na ang ating pakete na nagkakahalaga ng 20 rubles ay may 10 buto. Kaya, ang halaga ng isang buto ay 2 rubles. Dahil 2 sa kanila ang hindi tumubo, parang itinapon lang natin ang 4 na rubles. Ang mahal na pakete ay nagkakahalaga ng 200 rubles, kaya ang isang buto ay 20 rubles. Pero lahat sila ay tumubo. Dito, wala tayong nawalang kahit isang kusing. Siyempre, sa bilang, maliit lang ang halaga nito. Pero, ang mismong pangyayari ay malaki na ang sinasabi. Sa pagbili ng mamahaling buto, nagbabayad tayo para sa garantiya. Para sa katiyakan na bawat buto ay isang potensyal na halaman. Sa murang buto, parang naglalaro tayo ng maliit na lotto. Sa pagkakataong ito, sinuwerte tayo at 8 ang tumubo. Pero pwede rin sanang 5 o 6 lang. Sa yugtong ito, nakakuha ang mamahaling buto ng kanilang unang siguradong puntos dahil sa 100% pagtubo. Kabanata 7. Ang lakas at kalusugan ng mga punla. Nabibilang na natin ang bilang, ngayon naman ay oras na para suriin ang kalidad. Dahil hindi lang sapat ang tumubo. Mahalaga kung paano ka sumibol sa mundo, matikas at malusog, o mahina at payat. Ngayon, maingat nating paghahambingin ang 2 grupo ng ating mga bagong sibol na halaman. Tingnan nating muli ang mga punla mula sa mamahaling buto. Ano ang agad na kapansin-pansin? Silang lahat ay pantay-pantay, tila pinili. Ang kanilang mga tangkay o tinatawag ng mga agronomista na hipocotyls ay matataba, matingkad na berdi ang kulay at ang ilan ay may bahagyang lilang kulay pa. Ito ay tanda ng magandang pag-unlad at kakayahang sumipsip ng phosphorus. Ang mga cotyledon, ang unang 2 dahon na iyon ay malalaki, makikinis at buong buo ang bukad, tila mga solar panel na sabik na sumisipsip ng liwanag. Ang lahat ng punla ay mukhang matatag, pandak at siksik. Kitang-kita na maganda ang kanilang simula
at may sapat na reserba ng nutrisyon na malamang ay nakalagay na sa makulay na balat ng buto. Ngayon, ilipat naman natin ang ating tingin sa lalagyan ng murang buto. Dito, mas magulo ang sitwasyon. Una, gaya ng nabanggit na natin, hindi sila sabay-sabay na tumubo, kaya't iba-iba rin ang kanilang laki. May iilang matatag na nangunguna na halos hindi nahuhuli sa mga kapatid nilang galing sa mamahaling buto. Ngunit karamihan sa mga usbong ay kapansin-pansing mas payat. Ang kanilang mga tangkay ay mas maputla or mapusyaw na berde. Ang ilan sa kanila ay medyo humaba ng sobra na maaaring senyales ng kaunting kakulangan sa liwanag o mas kaunting reserba ng lakas. Ang kanilang mga kotiledon ay mas maliliit din. Isa sa 8 usbong ay mukhang napakahina at manipis, tila sinulid. May pagdududa kung makapagpapatuloy pa ito sa paglaki ng maayos. Malamang, ito ang usbong na galing sa pinakamaliit na buto. Kung itatabi ang dalawang lalagyan, napakalinaw ng pagkakaiba. Sa isang banda, isang pangkat na pantay-pantay, pare-pareho at malakas. Sa kabilang banda, isang magulong grupo kung saan mayroon ding malalakas at lantaran namang mahihina. Bakit ito mahalaga? Dahil sa pinakaunang yugto na ito, inilalatag ang pundasyon ng magiging ani. Ang malakas na punla ay mas madaling makakayanan ang paglilipat ng punla, mas mabilis na makaka-adjust pagkatapos itanim sa lupa, at mas magiging matatag laban sa stress at sakit. Ang mahinang punla naman ay mangangailangan ng mas maraming atensyon, karagdagang pataba at masusing pag-aalaga, at hindi sigurado kung sa huli ay makakahabol pa ito sa mga malalakas niyang kasama. Sa yugtong ito, malinaw ang bentahe ng mamahaling buto. Nagpapakita sila ng mas mataas at higit sa lahat, mas pantay-pantay na kalidad ng punla. Ika-8 kabanata, pagpapahiwalay ng punla o ang unang paglilipat. Lumaki na ang ating mga punla at mayroon na silang mga unang tunay na dahon na may magandang hugis. Ito ay senyales na sumisikip na ang kanilang mga ugat sa pinagsamang tirahan at oras na para bigyan ng kanya-kanyang apartment, isang personal na baso, ang bawat halaman. Ang prosesong ito ay tinatawag na pagpapahiwalay ng punla, at ito ang unang malaking pagsubok o stress para sa mga batang halaman. Ngayon, titingnan natin kung paano haharapin ng ating dalawang grupo ang hamon na ito. Naghanda kami ng magkakaparehong plastic cups at nilagyan ng parehong uri ng lupa. Ang aming gawain ay maingat na kunin ang bawat punla mula sa pinagsamang container at ilipat ito. Sa puntong ito, napakahalaga na huwag masyadong masira ang malambot na sistema ng ugat. Simulan natin sa mamahaling punla. Maingat naming sinundot ang kumpol ng lupa kasama ang halaman gamit ang espesyal na pala. At ano ang nakita namin ng bunutin ito? Ang punla ay may napakagandang pagka-develop na sistema ng ugat. Ito ay isang siksik, mahusay, na sanga-sangang kumpol ng puting ugat na mahigpit na humahawak sa lupa. Ito ang tinatawag na fibrous root system. Nakakatuwang ilipat ang ganitong uri ng halaman. Ilalagay lang namin ang kumpol na ito sa inihandang butas sa baso, tatakpan ng lupa at didiligan. Hindi man lang napansin ng halaman na nilipat ito. Halos hindi ito nanghina at ang mga dahon ay nanatiling buhay at sariwa. Lahat ng 10 punla ay nakaraos sa prosesong ito nang walang anumang problema. Ngayon, ang turno naman ng budget na grupo. Gayon din, maingat naming sinundot ang una, ang pinakamatibay na punla. Maayos din ang sistema ng ugat nito, bagamat marahil mas kaunti ang sanga kumpara sa mamahaling punla. Ngunit kapag kinuha namin ang mas mahihinang punla, nagbago ang sitwasyon. Kapansin-pansin na mas kakaunti ang ugat nila. Mas manipis ang mga ugat
at ang kumpol ng lupa ay hindi gaanong siksik. Madali itong nadudurog, inilalantad ang mga ugat. Mas malala ito. Anumang pinsala sa ugat ay stress na magpapabagal sa paglaki ng halaman sa loob ng ilang araw. Ang pinakamahinang usbong, yung parang sinulid ng bunutin, ay nagpakita lamang ng isa o dalawang mahihinang ugat. Napakaliit ng tsansa na mabuhay pa ito ng maayos. Sa huli, pagkatapos ng paglilipat, mas naging kapansin-pansin ang pagkakaiba sa kondisyon ng mga halaman. Ang mamahaling punla ay nakatayo ng matatag sa kanilang mga baso na parang walang nangyari. Ngunit sa murang grupo, ilang punla ang kitang-kita na nanglulupaypay. Nalanta ang kanilang mga dahon. Kakailanganin nila ng oras para makabangon mula sa stress, maibalik ang mga nasirang ugat at muling lumaki. Nangangahulugan ito na mas lalo silang maiiwan sa kanilang mga kakumpetensya. Kabanata Siyam. Bilis ng paglaki 2 linggo na ang nakalipas mula nang isagawa ang paglilipat ng punla. Sa panahong ito, dapat ay tuluyan ng nakapag-adjust at aktibong lumago ang ating mga halaman sa kaani-kanilang magkakahiwalay na tasa. Ngayon, kumuha tayo ng ruler at magsagawa ng pagsukat para objektibong masuri kung sino ang nangunguna sa ating paligsahan. Una, lumapit tayo sa grupo ng mga punla mula sa mamahaling buto. Ang unang nakakatuwa sa paningin ay ang kanilang pagkakapare-pareho. Lahat ng 10 halaman ay halos magkamukha, parang kambal. Mayroon silang makakapal at matitibay na tangkay at bawat isa ay mayroon ng 4 hanggang 5 totoong malalaking dahon na matingkad na madilim na berde ang kulay. Hindi sila humaba ng sobra. Sa halip, lumalaki sila ng pumapalapad, bumubuo ng matipunong roseta. Gamit ang ruler, susukatin natin ang taas mula sa lupa hanggang sa pinakatuktok. Ang una ay 8.5 cm. Ang pangalawa ay 12.5. Ang pangatlo ay 12. Sa karaniwan, ang kanilang taas ay nasa pagitan ng 12 hanggang 13 cm. Ito ay napakahusay na indikasyon para sa isang malusog at matipunong punla. Ngayon naman, lumipat tayo sa ating mga kalahok na abot kaya. Paalala, 8 halaman na lang sila matapos ang paglilipat ng punla. Ang sitwasyon dito, gaya ng dati, ay hindi pare-pareho. Ang dalawang pinakamalakas na halaman na siyang nanguna mula pa sa simula ay mukhang napakahusay. Sinukat natin sila. 11 sentimetro. Halos abutan na nila ang mga mamahalin. Ngunit mas mababa pa rin sila ng kaunti at medyo mas manipis ang kanilang tangkay. Ngayon, tingnan naman natin ang mga nasa gitnang antas. Ito ang 4 panghalaman. Halatang nahuhuli sila. Ang kanilang taas ay nasa humigit kumulang 8 sentimetro. Mas kaunti ang kanilang dahon at hindi rin gaanong kalalaki ang mga ito. Kitang-kita na mas nahirapan sila sa stress ng paglilipat at mas matagal silang umangkop. At sa wakas, narito ang 2 pinakamahihinang punla na halos hindi nakayanan ng paglilipat. Mukha silang napakahina. Ang kanilang taas ay nasa 5 sentimetro lamang. Ito ay isang malaking pagkahuli. Malamang na magiging mahirap makakuha ng magandang ani mula sa kanila kahit palubos natin silang patabain. Kaya, ano ang ipinapakita ng mga numero? Ang karaniwang taas ng mamahaling punla ay 2.5 sentimetro at lahat sila ay pare-parehong malakas. Ang karaniwang taas ng murang punla, kung susumahin ng lahat ng 8 piraso, ay humigit kumulang 5 sentimetro. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang malaking pagkakaiba-iba sa kalidad. 2 lamang ang nakuha nating talagang magagandang punla at ang natitirang 6 ay, sa esensya, hindi na kasing husay. Sa yugtong ito, nagiging malinaw na ang mamahaling buto ay hindi lang basta nagbibigay ng paglaki, kundi isang predictable, matatag, at dekalidad na paglaki para sa buong grupo. Kabanata 10. Paglilipat taniman sa lupa.
Malapit nang matapos ang yugto ng pagpapalaki ng punla. Matibay na ang ating mga punla at dahil maayos na ang panahon sa labas, oras na para sa pinakamahalagang hakbang, ang ilipat sila sa kanilang magiging permanenteng tirahan. Para sa ating eksperimento, naghanda tayo ng dalawang magkatabing taniman na parehong-pareho. Pareho ang klase ng lupa sa bawat isa at magkapareho rin ang nakukuha nilang sikat ng araw. Ngayon, masisilayan natin kung paano magpe-perform ang ating mga contestant sa totoong kalagayan o sa madaling salita, sa tunay na laban. Naghanda tayo ng mga butas at bawat isa ay nilagyan ng parehong dami ng compost at abo. Isang karaniwang preparasyon para sa magandang pagsisimula. Walang sino man ang binigyan ng lamang. Simulan na natin ang paglipat ng mga premium na punla. Maingat nating iniaalis ang mga punla mula sa kanilang mga lalagyan. Ang lupa sa paligid ng ugat ay siksik at halos takpan na ng makakapal, puting ugat. Ito ang perpektong senyales. Ilalagay natin ang punla sa butas, tabunan ng lupa, bahagyang siksikin at diligan ng maigi. Ang proseso ay nagpapatuloy ng walang aberya. Lahat ng punla ay matibay, malusog, at may matingkad na berdeng dahon. Para silang mga atleta na handa na sa panibagong hamon. 10 magkakaparehong punla ang nakatanim sa kanilang taniman. Ngayon, lumipat naman tayo sa budget team. Para sa kaalaman ninyo, mayroon tayong 8 punla na may iba't ibang laki. Ang dalawang nangunguna ay nagpakita rin ng magandang ugat at naisalin ng walang anumang problema. Ngunit sa iba pa, medyo naging mahirap ang paglipat. Ang mga average or gitna ay may mahinang sistema ng ugat at hindi gaanong siksik ang lupa sa paligid nito. Kailangan nating kumilos ng napakaingat upang hindi ito masira. Ang dalawang pinakamahinang punla na hindi talaga nakahabol sa paglaki ng iba ay mukhang malungkot tingnan. Manipis ang kanilang tangkay at maputla ang dahon. Sa totoo lang, ang pagtatanim ng ganitong uri ng punla ay laging may kaakibat na panganib. Maaari itong magkasakit ng matagal o tuluyang mamatay pagkatapos ng paglipat. Ngunit dahil sa patakaran ng eksperimento, kailangan nating itanim lahat. Sa huli, mayroon tayong dalawang taniman. Sa isa, nakatanim ang 10 magkakapareho at matitibay na punla na parang nakahanay. Sa kabila naman, makikita ang 8 punla na magkakaiba ang kalidad. 2 malalakas, 4 na gitna, at 2 tunay na outsider. Mula sa sandaling ito, ang eksperimento ay nasa panibagong yugto na. Ang yugto ng pagpapalaki ng punla na isinagawa sa loob ng greenhouse ay natapos na. Ngayon, haharapin na ng ating mga punla ang tunay na mundo. Ang pagbabago-bago ng temperatura, malakas na hangin, ulan, at posibleng mga sakit. Dito nalalabas ang lahat ng genetikong katangian na inilagay ng mga breeder. Sino kaya ang mas magiging matatag? Kabanata 11, Pag-angkop sa bagong kapaligiran. Tapos na ang una at pinakamahalagang linggo matapos ilipat ang mga halaman sa lupa. Ito ang panahon kung kailan labis na nasustress ang mga halaman dahil sa pagbabago ng kanilang kinalalagyan at dito rin nasusubok ang kanilang tunay na katatagan. Tingnan natin kung paano hinaharap ng ating dalawang grupo ang pag-angkop na ito. Lumapit tayo sa taniman ng ating mga mamahaling kamatis. Nakakatuwa ang tanawin. Ang lahat ng 10 halaman ay nakatayo ng matatag na nakataas ang kanilang mga dahon. Hindi lang nila nalagpasan ang paglilipat, nagsimula na rin silang lumaki. May mga bagong, sariwang dahon na lumabas sa kanilang mga tuktok. Ang kulay ng kanilang mga dahon ay nanatiling matingkad na berde. Ipinapakita nito na ang kanilang malakas na sistema ng ugat ay agad nang nagtrabaho sa bagong lugar, aktibong sumisipsip ng tubig at sustansya.
Walang anumang palatandaan ng stress o pagkalanta. Maaari nating sabihin ng buong kumpiyansa na ang kanilang pag-angkop ay naging ganap na matagumpay. Ngayon, lumipat naman tayo sa katabing taniman kung saan nakatanim ang ating mga budget-friendly na kamatis. Dito, gaya ng inaasahan, hindi ganoon kaliwanag ang sitwasyon. Ang dalawang pinakamalakas na halaman na siyang nangunguna mula pa sa simula ay mukha namang maayos. Sila ay nabuhay at nagsimula na ring lumaki, bagaman marahil ay mas mabagal ng kaunti kumpara sa kanilang mga mamahaling kakumpetensya. Ngunit ang natitirang anim na halaman ay nagpapakita ng malinaw na palatandaan ng stress. Ang apat na nasa gitna ay tila huminto sa paglaki. Hindi sila lumalaki at walang bagong dahon na lumalabas. Ang kanilang mga ibabang dahon ay bahagyang nanilaw at lumaylay. Ito ay klasikong reaksyon sa stress ng paglilipat. Ang kanilang buong enerhiya ngayon ay napupunta hindi sa pagpapalaki ng itaas na bahagi, kundi sa pagpapanumbalik at pagpapalakas ng kanilang sistema ng ugat. Sila ay mabubuhay, ngunit mawawalan sila ng pag-unlad ng hindi bababa sa isang linggo o kahit isa't kalahating linggo. At sa kasamaang palad, ang ating dalawang outlier ay hindi nakayanan ang pagsubok. Ang kanilang manipis na tangkay ay nanglaylay at ang mga dahon ay natuyo. Hindi sila nakabuhay. Ibig sabihin, mula sa 10 murang buto, 6 lang ang nakuha nating nabuhay na halaman at may iba't ibang kalidad pa. Ang ating orihinal na 80% germination rate ay naging 60% survival rate na lamang sa praktikal na paraan. Sa puntong ito, malinaw nating nakikita kung gaano kahalaga ang panimulang puhunan na mayroon ang mamahaling punla. Ang kanilang tibay, malalakas na ugat, at pagiging magkakapareho ay nagpahintulot sa kanila na malagpasan ang paglilipat ng walang pagkawala ng oras at lakas. Ang murang buto naman, dahil nagbigay ng hindi magkakaparehong punla, ay nagresulta sa pagkaantala ng pag-unlad ng ilang halaman o tuluyang pagkamatay ng iba. Kabanata 12. Paghubog ng halaman. Halos 1 buwan na mula nang itanim natin sila sa lupa. Lumalaki na ang ating mga kamatis at ngayon ay masusuri na natin kung paano sila lumalago at humuhubog ng kanilang sariling katawan. Ito ay isang mahalagang palatandaan dahil sa lakas at kalusugan ng halaman nakasalalay ang dami ng magiging ani. Tingnan natin ang taniman ng ating mga mamahaling hybrid. Ano ang napapansin natin? Ang lahat ng 10 halaman ay pantay-pantay ang paglaki. Malalakas sila na may makapal na pangunahing tangkay. Malalaki ang kanilang mga dahon, matingkad na berde, at walang anumang palatandaan ng sakit. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang kanilang paraan ng pagtubo. Ang mga kamatis na ito ay aktibong naglalabas ng mga gilid na usbong o tinatawag na pasalungsong at sabay-sabay pa silang lumalabas. Ang mga halaman ay lumalawak at may maraming dahon. Ito ay nagpapahiwatig ng malakas na kakayahang lumago na likas na nasa kanilang genetika. Ang ganitong kalakas na pagdami ng dahon at sanga ay, sa esensya, isang pabrika na gumagawa ng sustansya na gagamitin para sa pagbuo ng mga bunga. Kailangan natin siyempre na pagtrabahuhan ang tamang paghubog ng halaman sa pamamagitan ng pagtanggal ng labis na mga pasalungsong, ngunit ang potensyal ng mga halaman ay napakalaki. Ngayon, lumipat tayo sa ating mga budget-friendly na kamatis. Para sa paalala, 6 na lang ang natitira sa mga ito. At dito, muling makikita ang pagkakaiba-iba sa paglaki. Ang dalawang nangungunang halaman ay mukhang maayos naman. Maganda rin ang kanilang paglaki. Bagamat kung susuriin, bahagyang mas payat ang kanilang mga tangkay at mas maliliit ang mga dahon kumpara sa mga mamahalin.
Aktibo rin silang naglalabas ng mga pasalungsong at pilit na nakikisabay. Ngunit ang apat na natitirang halaman na matagal bago nakabawi sa pagkakalipat ay kapansin-pansing mahina ang pag-unlad. Mas mababa sila at payat ang kanilang mga tangkay. Mas kakaunti ang kanilang mga pasalungsong at mas mahina rin ang mga ito. Ang mga halaman ay mukhang mas manipis o payat at kakaunti ang dahon. Nagbibigay sila ng impresyon na kinukulang sila ng lakas para sa aktibong paglaki. Para bang nagtitipid sila ng enerhiya. Isa sa mga apat na ito ay lalong mukhang mahina. Ang mga dahon nito ay mas mapusyaw o kulay berdeng luntian na maaaring senyalis ng kakulangan sa nutrisyon. Kung ihahambing ang dalawang taniman sa kabuuan, napakalaki ng pagkakaiba. Ang taniman ng mga mamahaling kamatis ay parang isang makapal, malakas at berdeng pader. Samantalang ang sa mga mura ay parang ilang isla lang ng halaman na may iba't ibang pagkakaberde. Malinaw na ang genetic na potensyal ng dalawang grupo ay magkaiba. Ang mga mamahaling hybrid ay sadyang idinisenyo para sa malakas at mabilis na paglaki, habang ang mga murang uri naman ay nagpapakita ng mas katamtaman at, higit sa lahat, hindi matatag na resulta. Kabanata 13, ang pagsibol ng unang bulaklak. Pumapasok na tayo sa pinakakapaan na panabik na yugto, ang pagsisimula ng pamumulaklak. Ito ang kritikal na bahagi kung saan ang halaman ay lumilipat mula sa pagpapalaki ng dahon at tangkay patungo sa pagbuo ng mga magiging ani. Ang bilis at dami ng pamumulaklak ay mahahalagang palatandaan na direktang nakakaapekto kung gaano kabilis natin maaani ang mga unang hinog na kamatis. Araw-araw, maingat naming sinusuri ang aming mga taniman at humigit kumulang 35 po 40 araw matapos itanim ang mga punla, isang nakakatuwang pangyayari ang naganap sa taniman ng mga mamahaling kamatis. Sa lahat ng 10 halaman, halos sabay-sabay, sa loob lang ng 1 o 2 araw, nagsulputan ang mga unang pungpong ng bulaklak. Malalaki ang mga ito, maraming usbong, at may matingkad na dilaw na kulay. Malalaki at malulusog ang mga bulaklak. Napakaganda ng tanawin. Sabay-sabay at masiglang na mulaklak ang buong taniman. Ang ganitong pagiging sabay-sabay ay muling nagpapatunay sa mataas na kalidad ng butil at sa pare-parehong henetika ng mga halaman. Makakasiguro tayo na ang paghinog ng mga bunga sa taniman na ito ay magiging sabay-sabay din. Paano naman sa budget na taniman? Dito, tulad ng sa mga nakaraang yugto, umiiral ang pagkakaiba-iba sa paglaki. Ang aming dalawang nangungunang halaman ay nagsisikap na hindi mahuli. Humigit kumulang tila sa panamar na araw matapos ang mga mamahaling halaman. Nagsulputan din ang kanilang mga unang pungpong ng bulaklak. Mukha naman silang maganda, bagamat marahil ay medyo mas kaunti ang mga usbong sa bawat pungpong. Magandang resulta pa rin ito. Ngunit ang natitirang apat na halaman ay halatang nahuhuli. Lumipas ang 1 linggo, ngunit wala pa rin silang bulaklak. Patuloy pa rin silang nagpapalaki ng dahon at tangkay, sinusubukang habulin ang mga nangunguna. Lampas na sa ikatiso hanggang ika-12 araw, matapos mamulaklak ang mga mamahaling halaman, saka pa lang, sa wakas lumabas ang mga unang, medyo kaunting pungpong ng bulaklak sa mga nahuhuling ito. Ano ang kahulugan nito sa praktika? Malaking agwat sa oras. Habang nagsisimula ng mamunga ang mga mamahaling halaman, ang ilan sa mga murang halaman ay nagsisimula pa lang mamulaklak. Ito ay magreresulta sa hindi sabay-sabay na paghinog ng mga ani, kundi pahaba-haba sa mahabang panahon. Para sa ilan, maaaring ito ay kalamangan din. Ngunit kung pag-uusapan ang pagiging produktibo at bilis, malinaw na mas lamang ang mga mamahaling hybrid. Hindi sila nag-aaksaya ng oras at malinaw na sinusunod ang kanilang henetikong programa.
mabilis na paglaki, sabay-sabay na pamumulaklak, maagang ani, Kabanata 14, Resistensya sa Sakit at Peste. Ang kalagitnaan ng tag-init ay hindi lang panahon ng masiglang paglago ng halaman, kundi ito rin ang panahong nagigising ang iba't ibang sakit at insekto na peste. Tapos na ang malamig na pag-ulan at ang mga gabi ay naging mas malamig at mamasamasa. Perpektong kondisyon para sa pagkalat ng pinakamalaking kalaban ng lahat ng kamatis, ang Phytophthora. Ngayon, susubukin natin sa aktwal kung gaano katotoo ang mga pangako ng mga nagbebenta tungkol sa resistensya ng kanilang binhi sa sakit. Una sa lahat, syempre, sinuri namin ang taniman ng aming mga murang kamatis. Dito namin napansin ang mga unang senyalis ng problema. Sa ilalim ng mga dahon ng dalawang pinakamahinang halaman, may lumitaw na maliliit na batik na kulay kayumanggi na may bahagyang kulay abong mantsa. Ito na nga, ang Phytophthora. Sinasalakay ng sakit ang mga pinakamahihinang halaman. Agad naming inilagay ang preventive solution sa buong taniman upang mapigilan ang pagkalat ng impeksyon. Ngunit ang paglitaw ng sakit mismo ay naitala na. Bukod pa rito, sa isa sa mga lider na halaman, napansin namin ang mga aphid na dumikit sa bagong usbong sa tuktok. Kinailangan naming gumamit ng insecticides. Ngayon, may espesyal na atensyon kaming pinuntahan ang taniman ng mga mamahaling hybrid na kamatis. Maingat naming sinuri ang bawat halaman mula sa ilalim hanggang sa tuktok. At ano ang aming nakita? Wala. Malinis at berde. Ang mga dahon, walang ni isang kadudadudang mantsa. Kahit sa pinakababang dahon na humahawak sa basang lupa, walang anumang palatandaan ng sakit. Mukha silang ganap na malusog. Nakakagulat ito dahil ilang metro lang ang pagitan ng dalawang taniman at tiyak na nakarating na rin ang mga spore ng fungus sa mga halaman na ito. Ngunit ang kanilang resistensya na ipinagkaloob ng mga breeders ay matagumpay na nilalabanan ng pag-atake. Talagang lumalaban sila sa sakit tulad ng nakasaad sa packaging. Tungkol naman sa mga peste, mas maganda rin ang sitwasyon dito. Ilang aphid lang ang nakita namin sa isang halaman at hindi ito kritikal. Sa yugtong ito, mas kitang-kita ang pagkakaiba sa presyo ng binhi. Hindi lang ito bayad para sa ani, ito ay bayad para sa kalusugan ng inyong mga halaman. Ang mamahaling hybrids ay nakakatipid sa ating oras, nerbiyos, at pera na sana ay ginastos natin sa fungicides at insecticides. Nagbibigay sila ng mas malinis na ani mula sa perspektibong pangkalikasan dahil mas kaunti ang kinakailangang chemical treatment. Ang genetic resistance sa sakit ay marahil isa sa pinakamahalagang bentahe ng propesyonal na binhi na lubos na ipinapakita ang halaga nito lalo na sa masamang kondisyon ng panahon. Kabanata 15. Ang pagkabuo ng bunga na lagas na ang mga bulaklak bumagsak na ang mga talulot at ngayon sa kanilang lugar dapat nang makita ang maliliit na berdeng bilog, ang mga magiging kamatis. Ang yugtong ito ay kasing halaga ng pamumulaklak sapagkat iba ang masaganang pamumulaklak at iba naman ang kakayahang gawing bunga ang bawat isa. Maraming salik ang nakakaapekto sa prosesong ito. Ang panahon, polinasyon, at syempre, ang henetika mismo ng halaman. Tingnan natin ang ating modelong taniman ng mga mamahaling kamatis. Nakakabilib ang tanawin. Halos bawat kumpol ng bulaklak ay may 5 hanggang 6 na nabuong bunga. Pantay-pantay ang laki at maayos ang mga ito. Halos walang bakante o nalagas na bulaklak. Ito ang tinatawag na mataas na pagbubunga. Ang halaman ay may sapat na lakas upang suportahan ang halos lahat ng bulaklak na nabuo nito. Ang mga punong kamatis ay literal na punong-puno ng kumpul-kumpol na maliliit na berdeng bunga.
Sa yugtong ito pa lang, mahuhulaan na ang napakagandang ani. Ngayon, lumipat tayo sa katabing, mas murang taniman. Dito, kagaya ng dati, magkakaiba ang sitwasyon. Ang dalawa nating pinakamalakas na halaman ay nagpapakita ng magandang pagbubunga. Sa kanilang mga kumpol, 3 hanggang 4 na bunga ang nabuo. Mas kaunti ito kaysa sa mga mamahalin, ngunit disente pa rin ang resulta. Gayon pa man, sa tabi ng mga nabuong bunga, makikita ang maraming tuyong tangkay ng mga nalagas na bulaklak. Nagkulang lang ang halaman sa lakas upang mapakain ang lahat ng bulaklak sa kumpol, kaya inilaglag nito ang sobra. Ngunit sa 4 na mas mahinang halaman, mas malala ang sitwasyon. Sa mga kumpol na may 5 hanggang 7 bulaklak, 1 o 2 kamatis lamang ang nabuo. Ang iba pang bulaklak ay nalagas na lang. Ang ibang kumpol ay tuluyang nanatiling walang laman, hindi man lang nagbigay ng bunga. Sa huli, mukhang napakapayak ng mga halaman, may nakasabit lamang na iisang berdeeng bunga dito at doon. Bakit nangyayari ito? Ang mga hybrid na binuo ng mga profesional ay kadalasang may kakayahang magbunga kahit sa hindi magandang kondisyon. Halimbawa, sa matinding init o sa kabaligtaran sa malamig na panahon. Sa mga simpleng variety, mas mahina ang kakayahang ito. Mas maselan ang mga ito at mabilis tumugon sa anumang stress sa pamamagitan ng paglalagas ng bulaklak at bunga. Sa huli, sa yugtong ito, nakikita natin na ang mamahaling binhi ay hindi lang nangangako, kundi talagang nagbibigay ng mas mataas na produktibidad sa bawat halaman. Ang dami ng magiging kamatis sa mga taniman ay hindi na sa porsyento lang nagkakaiba, kundi ng maraming beses. Ika-16 na kabanata, laki at hugis ng mga bunga, lumipas pa ang ilang linggo. Ang ating mga berdeng kamatis ay lumaki, pumintog, at naabot na ang sukat na karaniwan sa kanilang uri. Ngayon, masusuri na natin ang kanilang itsura at maihahambing sa ipinangako sa pakete. Simulan natin sa kamang taniman kung saan lumago ang ating mga mamahaling hybrid. Ang unang kapansin-pansin ay ang pagiging pantay-pantay. Ang lahat ng bunga sa bawat puno ay tila kambal. Mayroon silang pare-pareho, perpektong bilog o hugis kahel, eksakto sa makintab na larawan sa pakete. Ang balat ay makinis, makintab, walang ni isang batik or bitak. Nakakabilib din ang laki. Kumuha kami ng ruler at sinukat ang ilan sa mga kamatis. Lahat sila ay nasa 60 sentimetro ang diametro. Ito ay malalaki, mabibigat na bunga na tinatawag ng mga agronomista na pangmerkado. Walang kahiya-hiya kung ilalagay mo ito sa display ng tindahan. Mukhang napakaproduktibo ng mga halaman. Ang matitibay na sanga ay yumuyuko sa bigat ng pare-parehong magagandang bunga. Ngayon, tingnan naman natin ang kamang taniman ng mga kamatis na may murang binhi. Dito, muli tayong sasalubungin ng pagkakaiba-iba. Sa 2 puno na nangunguna, may nakasabit na disenteng mga kamatis. Siyempre, hindi sila kasing perpekto ng mga mamahalin. Ang ilan ay medyo baliko. Ang iba naman ay may pagkabutlig-butlig sa dulong malapit sa tangkay. Nag-iiba-iba rin ang kanilang laki. Sa isang tangkay, maaaring may isang malaking kamatis at ilang kapansin-pansing mas maliliit. Ngunit sa kabuuan, maganda ito para sa isang karaniwang uri. Ngunit sa natitirang 4 na puno, nakakalungkot ang sitwasyon. Kakaunti ang bunga at lantaran silang maliliit. Marami sa kanila ang hindi lumaki ng higit pa sa isang walnut. Ang kanilang hugis ay napakaiba-iba. May bilog, may baliko, at mayroon ding medyo pahaba at matulis ang gilid. Sa ilang kamatis, lalo na sa dulo, lumitaw ang mga maitim na batik. Ito ang blossom end rot o pulok sa dulo, isang sakit na karaniwang sumasalanta sa mahihinang halaman kapag hindi maganda ang kondisyon. Ibig sabihin,
ang bahagi ng maliit ng ani ay masisira lang. Sa huli, kung ikukumpara ang panlabas na anyo, ang mga mamahaling binhi ay nagbigay sa atin ng aning premium class. Magaganda, pare-pareho, malalaking bunga, naganap na umaayon sa ipinangakong uri. Ang mga murang binhi naman ay nagbigay sa atin ng aning economy class. Iba-iba ang laki, hindi laging maganda ang bunga, at ang ilan ay maliliit o may sakit. Kahit hindi pa natin tinitimbang, malinaw na sa paningin pa lang, ang mga mamahaling kamatis ay nangunguna sa dami ng ani na may malaking agwat. Kabanata 17, Bilis ng Paghinog. Masarap din naman ang berdeng kamatis syempre. Pero aminin na natin, lahat tayo ay sabik na sabik makita itong mamula. Para sa maraming nagtatanim, lalo na sa mga lugar na maikli ang panahong mainit, ang bilis ng pagkuha ng unang ani ay isang napakahalagang sukatan. Kaya alamin natin kung sino sa ating mga kalahok ang mangunguna sa karerang ito ng paghinog. Araw-araw nating tinitingnan ang mga taniman, puno ng pag-asa. At heto na, isang umaga habang tirik ang araw, napansin natin ito. Sa galing sa mamahaling hybrid na kamatis, isa sa mga bunga sa pinakababang sanga ay nagsimulang magbago ng kulay. Naging puti gatas muna, tapos unti-unting namula, at pagkalipas lang ng ilang araw, ayan na, matingkad na pula na ang kulay. Heto na ang una. Pero ang mas nakakagulat, halos kasunod na ring namula ang iba pa. Sa loob lang ng isang linggo, halos sabay-sabay nang hinog ang mga bunga sa ibabang sanga ng lahat ng 10 halaman. Napakadali nito. Pwedeng-pwede kang bumisita tuwing weekend at agad makakolekta ng maraming ani. Sa halip na palaging bumalik-balik para lang sa isa o dalawang hinog na kamatis. Kumusta naman ang ating budget-friendly na taniman? Ang dalawa nating halaman na buong panahon ay pilit na sumasabay ay nagpakita rin ng unang hinog na bunga. Ngunit nangyari ito ng mga 5 hanggang 7 araw na mas huli kumpara sa mga mamahaling hybrid. Malaking pagkaantala na iyon. Sa iba pang 4 na halaman, mas lalong naantala ang paghinog, habang ang mamahaling hybrids ay abala na sa pag-ani ng kanilang unang bunga. Ang mga kamatis dito ay nananatiling puro berde pa. Ang unang pulang kamatis sa pinakamahina sa mga natira nating halaman ay napitas natin halos 2.5 linggo matapos ang sa mga mamahaling klase. Ano ang implikasyon nito? Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na hindi na umabot ang paghinog ng ibang bunga mula sa mga nahuling halaman bago dumating ang lamig ng tag-ulan. Mapipilitan tayong pitasin ang mga bunga habang berdi pa at pahinugin na lang sa bahay, sa ibabaw ng bintana. At syempre, alam naman natin, iba pa rin ang lasa at bango ng bunga na natural na hinog sa puno. Kaya naman, muling pinatunayan ng mamahaling buto ang kanilang angking galing. Hindi lang sila nagbigay ng maagang paghinog, kundi pati na rin. At ito ang mahalaga, sabay-sabay na pag-ani. Ito ay panibagong patunay na ang mataas na presyo ay may katumbas na kalidad. Mga taon ng pagpapabuti ng lahi para makakuha ng siguradong at mabilis na resulta. Kabanata 18, Tinitimbang ang ani. Dumating na ang sandali ng katotohanan. Ito ang pinakahuling bahagi ng ating eksperimento. Natapos na nating anihin ang lahat ng hinog na bunga mula sa magkabilang taniman. Narito sa harap natin ang 2 malaking basket ng kamatis. Kahit sa paningin pa lang, malinaw na ang pagkakaiba. Pero kailangan natin ng eksakto at walang kinikilingang mga numero. Para rito, gumamit tayo ng electronic kitchen scale. Una, titimbangin natin ang ani mula sa taniman kung saan lumago ang ating mga mamahaling hybrid. Para lang sa paalala, mayroon tayong 10 puno doon. Tinitimbang natin
ang mga kamatis ng pabatch at iniipon ang mga resulta. Ang kabuuang numero sa display ay talagang kahanga-hanga. 22 kilo at 400 gramo. 22 kilo ng piling-pili at magagandang kamatis. Sa pamamagitan ng simpleng pagkalkula, nakita natin na sa average, bawat puno ay nagbigay sa atin ng higit sa 2 kilo at 200 gramo ng ani. Isa itong napakagandang resulta, pang-industriya pa nga, na lubos na tumutugma sa mga pangako sa packaging. Ngayon naman, ang turno ng ani mula sa murang taniman. Dito, sa paalala ulit, 6 na puno lang ang nakaligtas at nagbunga. Ilalagay natin ang basket sa timbangan. Ang numero sa display, 7 kilo at 800 gramo. Halos 3 beses na mas kaunti. Pero upang mas maging patas ang paghahambing, kalkulahin natin ang average na ani kada puno. Kapag hinati ang 7 kilo at 800 gramo sa 6 na puno, makukuha natin ang 1 kilo at 300 gramo kada puno. Ngayon, ikumpara natin ang mga average na datos. 2 kilo at 200 gramo mula sa mamahaling puno laban sa 1 kilo at 300 gramo mula sa murang puno. Ang diferensya ay 900 gramo. Ibig sabihin, halos 70% ang naging mas mabunga ang mamahaling hybrid kumpara sa average na puno mula sa murang buto. Balikan natin ang usaping pera. Gumastos tayo ng 200 rubles para sa mamahaling buto at nakakuha ng 22 kilo. Ang halaga ng buto kada kilo ng kamatis ay humigit kumulang 9 rublos. Para naman sa murang buto, gumastos tayo ng 20 rubles at nakakuha ng halos 8 kilo. Ang halaga ng buto ay 2.5 rubles kada kilo. Batay sa numerong ito, mukhang mas mura ang mga butil na ito. Pero, nakakuha tayo ng halos 3 beses na mas kaunting ani mula sa parehong laki ng lupa. Kung gusto nating makakuha ng 22 kilo gamit ang murang buto, kailangan natin ng halos 2 beses na mas malaking lupa, mas maraming pagod, tubig at abono. At hindi pa natin isinama rito ang gastos sa mga panlaban sa sakit na ginamit natin sa murang taniman. Ang mga numero na mismo ang nagsasabi ng lahat. Pagdating sa pinakamahalagang aspeto, ang ani, walang duda, ang mamahaling buto ang nagwagi. Kabanata 11, Pagtikim. Atin nang simulan, mga kaibigan, ang pinakamasarap na bahagi ng ating eksperimento. Mahalaga siyempre ang bilang sa timbangan, ngunit hindi lang naman sa dami ng ani tayo nagtatanim ng gulay. Tumatagos tayo para sa sarap. Ngayon, gagawa tayo ng isang blind tasting para malaman kung may pagkakaiba ba sa kung anong nasa ilalim ng balat. Kumuha kami ng ilang pinakatipikal na bunga mula sa bawat taniman, hiniwa ang mga ito at inihanda sa 2 plato. Una, tikman natin ang kamatis mula sa murang buto. Hiwain natin. Ano ang nakikita natin? Medyo matubig ito. Maraming katas at punong-puno ng buto. Ang mga dingding nito ay medyo manipis. Singhutin natin. May amoy, ngunit medyo mahina at may bahid ng damo. Ngayon, ang pinakamahalaga, ang lasa. Kagatin natin, kamatis nga ito. Isang ordinaryo, pangkaraniwang kamatis. Ang lasa ay simple, may malinaw na asim, halos walang tamis. Hindi naman siya masama. Pwede rin naman itong ihiwa sa salad, ngunit hindi ito nagdudulot ng anumang kakaibang pakiramdam. Para bang yung mga walang lasang kamatis tuwing taglamig sa supermarket. Ngayon naman, ang sandali ng katotohanan. Kunin natin ang bunga na mula sa mamahaling buto. Sa labas pa lang, mukha na itong mas nakakainganyo. Hiwain natin at ayan na, ang pagkakaiba. Malambot at makinis, parang may asukal sa hiwa. Kakaunti ang buto at siksik ang laman. Makapal at buo ang mga dingding nito. Ang amoy, ibang-iba ito. Malalim, matamis, yung amoy ng tunay na kamatis na nagpapaalala sa tag-init at sa probinsya.
Ipikit natin ang ating mga mata at tikman. Oo, ito na. Ang lasa ay mayaman, komplikado. Matamis siya, ngunit hindi nakakasawa. May bahagyang asim na halos hindi mahahawakan, na lumilikha ng perpektong balanse. Makatamis, ngunit hindi matubig. Bawat kagat ay nagbibigay ng kaligayahan. Ang hatol ng pagtikim ay malinaw. Kung ang murang kamatis ay panggatong lamang, isang gulay para sa salad, ang mamahaling kamatis naman ay isa ng delikadesa, isang pagkaing gusto mong kainin ng ganun lang, na may kaunting asin. Ang pagkakaiba sa lasa ay hindi lang halata, napakalaki nito. At ito, marahil, ang naging pinakamabigat na argumento para sa mamahaling buto. Sa huli, para sa lasa na ito, tayo ay nagtatanim at nagpapakahirap sa ating mga hardin. Kabanata 20, ang ating panghuling konklusyon. Tapos na ang ating mahaba at kapanapanabik na eksperimento. Nilakbay natin ang buong proseso mula sa maliit na buto hanggang sa hinog na bunga. Panahon na para pag-isahin ang lahat ng natuklasan at sagutin ang pangunahing tanong na binitawan natin sa simula pa lang. Sulit ba ang magbayad ng mas mahal para sa buto ng halaman? Mayroon ba talagang pagkakaiba ang buto sa sachet na 20 sa buto sa sachet na 200? Balikan natin ang bawat yugto. Ang mamahaling buto ay nagpakita ng 100% pagsibol at sabay-sabay pa. Samantala, ang mura ay 80% lang at hindi pantay-pantay. Ang punla mula sa mamahaling buto ay malalakas, malulusog at pare-pareho. Ang mura ay iba-iba ang laki at mayroong iilang halatang mahihina. Pagkatapos, itanim sa lupa, lahat ng mahal na halaman ay perpektong lumago, samantalang dalawa sa mga mura ang namatay at ang iba ay matagal na nanghina. Habang lumalaki, ipinakita ng mga mamahaling hybrid ang lakas, resistensya sa sakit, at maaga, sabay-sabay na pamumulaklak. Ang mga murang uri ay mas mabagal lumaki, nangailangan ng paggamot laban sa late blight, Phytophthora, at napakalubha ang pagkaantala ng kanilang pamumulaklak. At sa wakas, ang pinakainaantay, ang anihan. Ang mamahaling buto ay nagbigay sa atin ng magaganda, malalaki at pare-parehong bunga. Halos 70% ang nadagdag sa bigat ng ani sa bawat puno. At ang pinakamahalaga, ang lasa nito ay mayaman, matamis at tunay na masarap. Ang murang buto ay nagbigay ng iba-iba ang laki, hindi gaanong kagandahang kamatis na may pangkaraniwan at medyo maasim na lasa. Kaya, ano ang ibig sabihin nito? Hindi lang tayo nagbabayad para sa magandang packaging. Sa likod ng mataas na presyo ay ang mga taon ng pagtatrabaho ng mga eksperto sa pagpapalahi, plant breeders, na naglagay ng napakalaking potensyal sa maliit na butong ito. Nagbabayad tayo para sa henetika na nagbibigay ng inaasahang resulta, pagiging maaasahan at mataas na kalidad. Nagbabayad tayo para sa resistensya sa sakit na nakakatipid sa ating lakas at pera para sa mga kemikal. Nagbabayad tayo para sa maaga at sabay-sabay na ani. At sa huli, nagbabayad tayo para sa napakasarap na lasa. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na lahat ng murang buto ay masama. Minsan, makakahanap ka rin ng magandang option sa mga ito, lalo na kung mahilig kang mag-eksperimento. Pero lagi itong isang loterya. Ang mamahaling propesyonal na buto ay hindi loterya. Ito ay isang pamumuhunan, investment. Pamumuhunan sa iyong magiging ani, sa iyong oras, at sa iyong kasiyahan sa paghahalaman. At malinaw na ipinakita ng ating eksperimento na ang pamumuhunang ito ay sadyang sulit na sulit. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga pinaka-nakakagulat na sandali sa aming eksperimento na talaga namang naging malaking pagtuklas. Ang unang pagkabigla ay nakita namin sa yugto ng pagtubo. Ang murang buto ay nagpakita ng siyam sa 10 pagtubo, habang ang mamahalin naman
ay 10 sa 10. Minimal lang ang pagkakaiba. Sa simula, naisip namin na nasayang lang ang pera. Ang mga punla rin ay halos pareho ang paglaki at handa na sana kaming pabulaanan ang sabi-sabi tungkol sa mamahaling buto. Pero pagkatapos nyon, doon na nagsimula ang talagang nakakagulat. Ito na, ang pagbabago ng lahat. Pagkatanim sa lupa, nang magsimula ang malamig na pag-ulan sa kalagitnaan ng tag-init, ang mga halaman mula sa murang buto ang unang nagkaroon ng mga mantsa ng phytophthora. Kinailangan pa naming gamutin ng mga ito. Pero ang mga mamahaling buto, gaya ng ipinangako, nagpakita ng pambihirang resistensya. Halos hindi sila naapektuhan, ngunit ang pinakamalaking pagkakaiba ay nakita namin sa timbangan. Ang ani mula sa mga halaman ng mamahaling buto ay 40% mas mabigat, mas malaki ang mga bunga, mas pantay-pantay, tila pinili ang bawat isa. Samantalang ang mga mura ay nagbigay ng maraming maliliit at baluktot na kamatis. At panghuli, ang lasa. Ang murang kamatis ay ordinaryo lang. Maasim-asim, parang puno ng tubig. Ang mamahalin naman, matamis, malaman, at may tunay na amoy ng kamatis. Ang pagkakaiba ay hindi lang halata, napakalaki nito. Kaya, buod natin. Worth it bang magbayad ng 2 beses na mas mahal para sa buto? Ang sagot namin, oo, kung mahalaga sa iyo ang resulta. Ang murang buto ay parang loto. Maaaring swertehin ka o hindi. Ang mamahaling buto ay isang pamumuhunan sa katiyakan, sa kalusugan ng halaman, sa dami, at higit sa lahat, sa kalidad ng iyong ani. Hindi ka nagbabayad para sa magandang balot, kundi sa mga taon ng pagtatrabaho ng mga breeder para sa henetika na titiyak ng iyong tagumpay. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapakipakinabang sa iyo ang aming eksperimento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong paghahambing at pagsusuri. Ngayon naman, isang tanong para sa inyo, ano ang pinakamatagumpay o sa kabilang banda, ang pinakabigong karanasan ninyo sa mga buto na itinanim ninyo? Ibahagi ang inyong mga kwento sa comments. Pag-usapan natin.